Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Si Veronica, isang malamig at tila walang puso na mafia boss, ay kilala sa kanyang precision at mga lihim. Ngunit nakilala niya si Ariela, isang mahinahon at delikadong babae na may malaking puso, pero may sariling mga sikreto rin. Ang kanilang pagkikita ay pwedeng magbago ng lahat ng alam nila habang hinaharap nila ang iba't ibang trials at tribulations. Sa gitna ng mga kasinungalingan at lihim, matututo silang magbukas sa isa't isa at unti-unting mahalin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Chapter 1. Ang pagiging si Ariela Wilkins ay madali. O yan ang iniisip ng lahat. Pero sa totoo lang, malayo iyon sa realidad. Sa kung anong dahilan, napasan ko ang mga responsibilidad na hindi kayang isipin ng kahit sino. May mga araw na pakiramdam ko, parang ang bigat ng mundo ay nakapatong sa balikat ko. At maniwala ka, hindi iyon magandang pakiramdam. Ang mga magulang ko ay bahagi ng isang malaking organization noong bata pa ako. Isang organization na gumagawa ng tinatawag nilang special work. Madalas silang mawala ng ilang buwan, kaya nasanay akong mag-isa o kaya'y tumira kasama ang godfather ko, na siya ring may-ari ng mismong organization na iyon. Hindi ako magsisinungaling, madalas akong makaramdam ng lungkot. Noong bata ako, ang gusto ko lang ay maramdaman ang init ng pagmamahal ng magulang. Pero palagi silang abala. May mga pagkakataong nangangako silang mananatili ng ilang linggo, at taasa akong makakasama ko sila ng matagal, pero bigla na lang silang mawawala ulit, walang paalam. Paulit-ulit akong iniwang pakiramdam na parang pinabayaan, hanggang sa malunod ako sa lungkot ng mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. Sa halos buong childhood ko, wala akong alam sa totoong ginagawa nila. Hanggang sa edad na 17, akala ko ay nagtatrabaho sila para sa isang charity. Ngayon, magreretiro na ang mga magulang ko, at ako ang napilit, hindi hinikayat, na sundan ang mga yapak nila. Nagsimula na akong mag-training para sa role na ito, kahit hindi ko naman ito hiningi. Sabi nila, magagaling silang assassins, respetado dahil sa kanilang efficiency. Iyon ang kwento. Pero ako, tumanggi akong humawak ng baril. Hindi ko man lang kayang isipin. Hindi nga ako makakasakit ng langaw, paano pa kaya ang kumuha ng buhay? Sa halip, sinanay nila akong maging recruiter. Kami ay ang Quartz Assassins. O simpleng Quartz, kung gusto mong pakinggan na sosyal. Matagal nang umiiral ang aming mafia, mula pa noong early 1800s, kahit hindi naman talaga mahalaga sa akin ang history. Ang mahalaga ay kami ang pinakamalaki at pinakamalakas na mafia sa Amerika. Pero sa buong mundo, matagal na kaming pangalawa. Hawak ng mga Italian ang unang pwesto. Hindi naman sila istorbo. Sa totoo lang, malapit kaming alis. Sila ang pinakamalaking partners namin, kaya wala talagang tension sa pagitan namin. Bawat mafia ay may signature color. Sa amin, ito ay isang malalim, halos blood red na purple. Ang mga Hungarian ay dark navy blue, ang mga Brazilian ay forest green, at ang mga Italian ay black. Nagsimula ang training ko noong nag-18 ako. Ngayon, sa edad na 24, masasabi kong maayos na ako sa ginagawa ko. Alam ko na ang tamang salita, kung paano pumili ng tamang tao, at kung paano impluwensyahan ang mga desisyon. Okay, baka medyo mahina pa ako pagdating sa pagdemand ng authority, pero ang maganda sa Quartz, laging 4 kami sa isang team. Doon pumapasok ang lakas ko. Si Anna, ang best friend ko, ang natural na leader. Lumaki kaming magkasama, 4 years siyang mas matanda sa akin, pero palagi kaming close. Si Rev naman ang smooth talker, magaling siyang kumbinsihin kahit ang pinaka-hesitant na tao. At si Gray, ang enforcer namin, assassin, at muscle ng grupo. Sanay siya sa firearms at sinisigurong maayos ang lahat ng deals. At ako, ang specialty ko ay ang paghanap ng potential recruits. Mga mayayamang tao na sobra ang pera, mga business owners, influential figures. Gustong-gusto nila ang ideya ng bagong i-business deal. Hindi namin kailanman sinasabi na mafia kami.
Masisira ang lahat kapag ginawa namin iyon. Sa halip, gumagawa kami ng kasunduan, bibigyan nila kami ng parte ng negosyo nila para sa operations namin, at kapalit noon, binibigyan namin sila ng resources na hindi nila kailanman makukuha mag-isa. Hindi ko sasabihing legal ang lahat ng ginagawa namin. Gusto ko sanang maniwala na ganoon, pero ang totoo, si Arman, ang head ng mafia, ay walang awa. Uma-attend siya ng human auctions, bumibili ng mga tao at isinasama sila sa organization bilang gate guards o cleaners. Brutal iyon, pero iyon ang sistema namin sa pagkuha ng bagong recruits. Kapag napatunayan na nila ang sarili nila, doon namin sila ina-assign base sa skills. May mga napupunta sa Engi, ang iba sa security. At ang natitira, sila ang sinasanay bilang assassins, protectors, o recruiters tulad ko. Ngayong araw ang annual gathering namin kasama ang 3 naming pinakamalalaking allies, ang mga Italian, Brazilian at Hungarian. Paikot-ikot ang hosting at ngayon kami ang host. May iisa kaming common enemy, ang mga Russian. Matagal na silang hindi gumagalaw laban sa amin at mabuti iyon. Pero taon-taon, nagmi-meeting pa rin kami para pag-usapan ang posibleng attack at kung paano kami maghahanda. Ella, pinapatawag ka ni Arman. Nagulat ako nang tawagin ako ng isa sa mga guards, habang nakaupo ako sa pavilion, malalim ang iniisip. Okay, sagot ko, sabay tayo at sumunod sa kanya papunta sa elevator. Nakakatakot si Arman para sa karamihan. Maputla siya, may halos itim na mga mata, at may tangkad na 6'5". Palaging maayos ang buhok niya, at hindi siya kailanman nagsusuot ng suit na hindi kulay ng quartz. Pero matagal ko na siyang kilala. Kaibigan siya ng mga magulang ko, at ang godfather ko ang right-hand man niya. Kaya kahit nakakatakot siya sa iba, sanay na ako sa presensya niya. Pinindot ng guard ang 5th floor, ang level na bawal sa lahat maliban kay Arman. Paglabas ko ng elevator, bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako takot kay Arman, hindi talaga. Pero minsan pa lang akong nakaakyat dito. Noong araw na sinabi nilang oras na para magsimula ang training ko. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin ko ang mga opisina sa magkabilang gilid. Sa dulo, may double white doors na may tatak na letrang T. Kumatok ang guard ng 2 beses at bumukas ang pinto. Beautiful Ella, halika, umupo ka, bati ni Arman, may kasamang ngiti. Nag-alangan ako. Pwede po ba talaga akong umakyat dito? Napatawa siya. Ella, inimbitahan kita. Bakit hindi? Huwag kang mag-isip ng ganyan, umupo ka. Umupo ako sa tapat niya, pinag-cruise ang mga binti. Sumandal siya sa upuan. Matagal na kitang pinagmamasdan. Bumilis ang tibok ng puso ko habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Magaling ka sa training. Isa ka sa pinakamahusay naming recruiters. Sa tingin ko, handa ka na para sa first solo mission mo. Ano? Napangiti ako, ramdam ang excitement na biglang umusbong sa loob ko. Ang solo mission ang pangarap ng bawat recruiter. Isang beses lang ito bawat 5 years at wala pang pumapalya. Sigurado akong hindi ako ang magiging una. Panahon na. Nakita ko kung paano ka mag-train ng bagong recruits. Alam mo ang ginagawa mo. At kailangan namin ang charm mo dito. Napatawa siya at hindi ko napigilang umiti. Ano po ang mission, tanong ko. Gusto naming maging una, seryoso niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Pero hindi po ba una na tayo? Sa buong mundo, Ella. Darating ang mga Italian mamayang gabi. Ibibenta ka namin sa kanila. Kailangan naming alisin ang quartz tattoo mo. Napatigil ang hininga ko. Ibig sabihin po ba hindi na ako quartz? Quartz ka pa rin, mabilis niyang sagot. Pero kailangan namin ng impormasyon mula sa loob. Kailangan naming malaman kung paano sila pababagsakin para makuha natin ang number 1 spot. Nilunok ko ang kaba. At sasama ako sa kanila? Simple lang. Less than 5 months ka lang doon. 10 at most. Kuhanin mo ang impormasyon, bumalik ka rito, at ikaw ang magiging next head ng Quartz Assassins. Madali. Sandali akong natahimik. Wala akong pakialam sa pagiging leader o sa pagiging number 1. Pero ito ang first solo mission ko. Ayokong bigin si Arman.
Okay, sabi ko, inayos ang postura ko. Mabuti, sagot niya, sabay bukas ng isang file. Pag-usapan na natin ang personnel at kung paano mo makukuha ang impormasyon. Chapter 2. Sa wakas, nakuha ko na ang buong rundown ng mission ko. Sabihin mang marami iyon, kulang pa rin ang salita. Napakalaki ng tiwalang ibinibigay ni Arman sa akin at hindi ko kayang bigin siya. Matapos matanggap ang final details, kinailangan kong ipalaser ang signature na i-tattoo ko sa upper thigh. Matindi ang sakit pero kinaya ko. Binanggit din ni Arman na sa isang punto ng gabi, magkakaroon ng staged event para mas madali akong makaalis kasama ang target. Hindi niya ipinaliwanag kung ano iyon na medyo nagpakaba sa akin. Pero wala akong choice kundi sundin ang plano at ibigay ang lahat para sa mission na ito. Hey, narinig ko may nakakuha raw ng first solo mission, sabi ni Gray habang papalapit sa pavilion kung saan nakaupo ako, halos nakabaon ang mukha sa libro. Ako nga. Kinakabahan ako, amin ko habang umuupo siya sa tabi ko. May history kami ni Gray. Hindi kami naging magjowa, pero mas madalas pa kaming nag-hook up kaysa sa mabilang ko. Pareho naming napagkasunduan na hindi magiging okay ang isang relationship, masyado kaming busy sa trabaho, at mas lalo lang magiging komplikado ang lahat. Kaya nagkaroon kami ng casual setup na gumana naman para sa amin. Magiging okay ka? Gaano katagal ka mawawala? Tanong niya. Sabi ni Arman, under 5 months. Pero target kong bumalik in 3. Gusto ko siyang ma-impress. Wow, 5 months. Swerte ka. Karamihan sa amin at least 6 months. Pero sigurado akong babalik ka in 3, sabi niya bago yumuko at hinalikan ako. Hinayaan ko lang, sinuklian ang halik niya. Kailan ka aalis? Tanong niya nang bahagya akong lumayo. Tonight siguro, during the party, sabi ko sabay kibit-balikat. Ang bilis naman. Hindi mo ba kailangang mag-impact? Tanong niya, halatang curious. Sabi ni Arman, hindi na. Lahat daw ng kailangan ko darating sa akin. Paano si Kylo? Isasama mo ba siya? Si Kylo ang golden retriever puppy ko, 4 months pa lang. Pinakiusapan ko talaga si Arman na payagan akong mag-alaga ng aso sa loob ng bahay, at pumayag siya, may isang kondisyon lang, hindi pwedeng pumasok si Kylo sa main work areas. Siyempre, pumayag ako. Si Kylo ang best friend ko, pangalawa lang kay Ana. Sinabi ni Arman na ipapadala raw niya si Kylo sa Italy. Hindi ko kayang isipin na wala siya sa tabi ko. Nangako si Arman na ipapadala si Kylo. Siguraduhin mo ha. Please, Gray, pakiusap ko, habang natatawa siya sa itsura kong halos magmakaawa. Of course, Ella. Pero duda akong makikinig siya sa akin, lalo na't natutulog ako kasama ang favorite mafia member niya, biro niya. Shut up. Hindi ako ang favorite niya, sabi ko sabay irap. Maybe not, pero ikaw ang favorite ko, sabi niya na may ngising mayabang, bago niya ako halikan ulit. Okay, kailangan na nating maghanda para sa party. Malaking gabi ito para sa akin, sabi ko habang lumalayo. Dapat nga, pero may oras pa tayo. Wala na. 5 hours na lang ang party. At alam mo namang 1 hour lang ang kailangan natin, gaya ng dati, beautiful. Napangiti ako ng mahina. 1 hour lang. Perfect. 1 hour it is, sabi niya bago ako halikan sa labi at bigla akong buhatin, dahilan para mapatawa ako habang dinadala niya kami papasok. Matapos ang 1 hour kasama si Gray, bumalik ako sa kwarto ko para maligo at maghanda. Pinili ko ang isang klase na look, kailangan kong gumawa ng impresyon sa lahat ng dadalo ngayong gabi. Ang suot kong dress ay ang signature deep purple namin, may bahagyang hiwa sa neckline na nagpapakita lang ng konting cleavage. Gusto kong maging alluring pero elegant pa rin. May high slit sa kaliwang hita ko na sakto ring tinatakpan ang scar sa kanan. Pinartneran ko ito ng heels at minimal na jewelry. Ang buhok ko ay naka-half up, half down, may maliit na purple butterfly pin. Subtle lang ang makeup ko, nakafocus sa lips, eyes, at cheekbones. Nang makontento na ako sa itsura ko, tinext ko si Ana kung ready na siya para sabay kaming bumaba. Ana, I'm ready. Waiting at the stairs for you. Mabilis akong nag-reply ng okay, bago lumabas ng kwarto, pero hindi bago bigyan si Kylo ng halik sa ulo.
Stunner ka talaga, gaya ng lagi, sabi ni Ana nang lapitan ko ang stairs. Ang ganda mo rin, papuri ko, sabay sabit ng braso ko sa kanya habang sabay kaming bumababa. Ready ka na ba para tonight? Solo mission, tanong niya. Ready na. Hindi ko pwedeng bigin ang house. Alam kong kaya ko ito, sagot ko ng may kumpiyansa. Yan ang gusto kong marinig. Tara, inom tayo, sabi niya sabay hawak sa kamay ko papunta sa bar. Isa-isang dumating ang mga bisita at nag-ikot kami, bumabati at nakikipag-small talk sa bawat grupo. Lumipas ang 2 hours bago namin nakausap ang lahat. Grabe, parang mas dumadami ang tao every year, hinga ni Ana habang nakaupo kami sa bar para magpahinga. Nga, pero masaya naman lagi, di ba? Sagot ko. Lalo na kapag nandyan na ang mga cute na lalaking dinadala ni Veronica mula Italy, tukso niya. Ang pagbanggit sa Italy ay parang malamig na paalala, pwede nang magsimula ang mission ko kahit kailan. Alam ba natin kung ano ang itsura ni Veronica? Hindi ko pa siya nakikita, pangalan lang ang alam ko, tanong ko. Hindi. Wala pa sa atin. Pero alam mong nandito siya kapag dumating na ang mga gwapong Italian, sabi ni Ana sabay tawa at marahang siko sa akin. Fair enough, natatawa kong sagot. Grabe sila ka-attractive. Yung tipong mapapaisip kang gumawa ng krimen, sabi niya, dahilan para matawa ako. Inilapag ng bartender ang 2 makukulay na drinks, ay halo ng orange, red, blue at green. Nag-clink ang baso namin ni Ana bago kami uminom. Masarap, sabi ko sa kanya at sa bartender. Diba, sagot ni Ana. Matamis ang lasa, pero hindi nakaka-overwhelm. Ramdam ang alcohol, pero halo na halo ito sa mixers, pineapple juice at kung ano pa mang hindi ko matukoy. Habang nagkukwentuhan kami, may kakaibang init ang gumapang sa katawan ko. Bigla, parang umiikot ang paligid. Sa tingin ko kailangan ko ng hangin, mahina kong sabi kay Ana. Ella, okay ka lang ba? Namumula ka, sabi niya habang tumatayo ako. Nanghina ang mga tuhod ko, kaya napahawak ako sa stool. Hangin, kailangan ko ng hangin, ulit ko. Okay, sige, labas muna tayo sandali, sabi ni Ana sabay patong ng kamay sa balikat ko. Hindi ko na alam ang sumunod. Isang sandali, nakatayo pa ako, sa susunod, ramdam ko na ang malamig na sahig sa likod ko. Ang huling nakita ko ay ang nag-aalalang mukha ni Ana sa ibabaw ko. Ella! Ariela, darn it. Iyon ang huling narinig ko bago lumabo ang paningin ko at tuluyang nagdilim ang lahat. Chapter 3. Unti-unti akong nagkamalay, may mga boses akong naririnig sa paligid. Madilim ang paligid. May naririnig akong boses ng isang babae at marahil ay 3 lalaki. Siya to, sabi ng isa sa mga lalaki. Bakit ko siya kukunin? Puno na ang staff ko, sagot ng babae. Hindi American ang accent niya. Wala na siyang silbi sa team ko. Isa na lang siyang kahihiyan kung tutuusin, dagdag ng isa pang lalaki. Inangat ko ang ulo ko at doon ko napansing may nakatakip pala rito. Isang sako. Bigla itong hinila at luminaw ang paningin ko. Malabo ang ilaw sa silid, may iisang ilaw lang na nakasabit sa ibabaw ko. May isang matangkad na babae ang nakatayo sa harap ko, suot ang isang maayos at eleganteng black pantsuit. May otoridad at klase ang aura niya, walang duda, isa siyang tao mula sa Italian Mafia. Nakaipit pataas ang buhok niya, mas lalong binibigyang diin ang matatalim niyang features. Maitim ang mga mata, matataas ang cheekbones, at ang mga labi niya, kapag tiningnan mong mabuti, ay may banayad na hugis puso. May maliliit na gold accessories siyang suot, kapansin-pansin laban sa itim na kasuotan. Siyaw, prinsipesa, mahina niyang sambit habang hinawakan ang baba ko at iniangat ang mukha ko. Sandali niya akong pinagmasdan bago niya binitawan at muling tumayo ng tuwid. May lumapit na lalaki at may ibinulong sa kanya. Hindi ko marinig ang sinabi. Ayoko sa kanya. Ibenta niyo na lang siya sa mga hungarian, malamig niyang sabi. Ibenta ako. Arman? Ano nang nangyayari, tanong ko, litong-lito. Tinaasan niya ng kilay si Arman. So alam niya ang pangalan mo. Napatingin siya rito. May nangyari sa inyo. Tulad ng sabi ko, wala siyang halaga. Kunin mo na. Ayaw ni Titus ng used goods, panunuya ni Arman. Hoy! Hindi ako.
Isang matalim na sampal ang tumama sa pisngi ko. Gulat akong napalingon at nakita si Arman. Hindi pa siya kailanman nanakit ng kahit sino. Tumulo ang luha ko. Kung ito ang mission ko, ayoko na. Gusto kong umatras. Sobra na ito. Masyadong totoo. Masyadong nakakatakot. Mas mapapakinabangan siya ni Titus. Wala akong kailangan sa kanya. Hindi siya necessary, sabi ng babae, halos hindi na ako lingunin. Dati siyang recruiter. Bago ang lahat ng to, magaling siya, dagdag ni Arman, mas mahina na ang boses. At ano nang magpapaniwala sa'yo na kailangan ko pa ng recruiter? Ako ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Hindi ko kailangan ng street trash para palagin ang empire ko, matalim niyang sagot habang lumalapit kay Arman. Naging alerto ang mga tauhan niya, nakahanda ang mga kamay sa kanilang baril. Sinasabi ko lang, magaling siyang magsalita. Lahat naman nangangailangan ng isa pa, pilit na paliwanag ni Arman, kahit kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ko siya masisisi. Nanginginig din ako. Si Titus na lang ang kumuha sa kanya. Ayoko, mariin niyang sabi bago tumalikod. $30 million. Binili ko siya sa halagang 30 million, biglang sigaw ni Arman. Kasinungalingan iyon. Hindi ako binili, dito ako ipinanganak. Dagdagan mo ng isa pang 30 at pwede mo na siyang itago, sarkastiko niyang sagot. Wala kaming silbi sa kanya. Kunin mo na lang siya. Darn it, singhal ni Arman, at bilang sagot, itinutok ng mga tauhan ng babae ang kanilang mga baril. Sa nakakakilabot na bilis, naglabas siya ng baril at binaril ang lalaking katabi ni Arman sa hita. Bumagsak ito, sumisigaw sa sakit. Tinaas ng mga tauhan ni Arman ang kanilang armas, pero tinaas niya ang kamay niya, isang tahimik na utos na tumigil sila. Napatili ako sa tunog ng putok ng baril, tuluyan ng umaagos ang luha ko. Sinisigawan mo ako. Kaya kong sirain ang maliit mong operation, at sinisigawan mo ako, malamig at matatag niyang sabi. Hindi pa ako kailanman napunta sa ganitong sitwasyon. Masyadong maraming baril. Masyadong maraming banta. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Sinasabi ko lang, worth it siya, huling subok ni Arman, halos pabulong na. Napabuntong hininga ang babae at muli akong tiningnan. Fine. Kukunin ko siya sa halagang 35 million. Pero kapag nadismaya ako, aalisin ko siya. At ikaw? Walang pag-aalinlangan. Iniabot ni Arman ang kamay niya. Kinamayan niya ito. Grio, ipunin mo ang lahat ng gamit niya. Lahat ng pag-aari niya. Dapat nasa eroplano na siya tonight. Yes, boss, sagot ng matipunong lalaki. Kaylo, mahina kong bulong, halos hindi ko mabigkas ang pangalan. Humarap siya sa akin at muling hinawakan ang baba ko. Ano? Kaylo, bulong ko ulit, mas mahina pa. Yung aso niya, paliwanag ni Arman. Sabay-sabay silang tumawa. Mafia ba ang pinapatakbo mo o daycare? Biro niya. Siya ay. Tama na. Grio, kunin mo rin ang aso, malamig niyang utos bago tuluyang tumalikod. Biglang may idiniin na tela sa bibig ko. Nagpumiglas ako, pero unti-unting nawala ang lakas ko. Muling nilamon ng dilim ang lahat. Nagising ako sa isang malambot na kama, may ugong ng makina sa paligid. Sa bintana sa kanan ko, puro lang langit ang makikita. Nasa eroplano ako. Gold at black ang paligid, sobrang marangya, pero parang sumasakal. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang dalawang taong naghihintay. Ang babaeng nakita ko kanina, at isang matangkad at malapad ang balikat na lalaki. Siyaw, prinsipesa, bati niya, malamig pa rin ang boses. Nasaan ako? Sino ka? Mariin kong tanong. Hindi ba obvious? Nasa himpapawid ka. At kung sino ako, hindi na mahalaga para sa'yo, sabi niya habang umiinom. Saan ako pupunta? Nasaan si Kylo? Gusto kong umuwi. Hindi ka ba napapagod magtanong? Darating ang mga gamit mo mamaya. Pauwi ka, simple niyang sagot. Kay Arman? Italia, singit ng lalaki. Malalim at magaspang ang boses. Ayokong pumunta. Gusto kong umuwi. Halos hindi niya ako nilingon. Alessandro, ayusin mo muna siya hanggang makauwi tayo. Hindi, please.
Siyaw, sabi ni Alessandro bago muling idiin ang tela sa bibig ko. Mas malakas akong pumiglas, pero muli pa ring nanaig ang dilim. Nagising ako ulit na may sinag ng araw na pumapasok sa malalaking bintana. Napakalaki ng silid, puro gold at black ang disenyo. Bumangon ako mula sa kama, namamangha sa sobrang perpektong paligid. Parang handa na ang lahat. Nandito ang mga gamit ko. Mga litrato ko. Lahat ng pag-aari ko. Pati si Kelo, masayang kumakain mula sa dog bowl niya. Ayos na agad, tanong ko sa babaeng nakatayo sa may pinto. Sa tingin mo ba hindi, balik niya, nakataas ang kilay. Yee. Kung ganon, huwag ka nang magtanong ng walang kwenta. Welcome to Eden, prinsipesa. Isinara niya ang pinto. Napaupo ako sa sahig, niyakap si Kylo habang dinidilaan niya ang mga luha ko. Ito na tayo ngayon, buddy. Sorry kung nadamay kita, mahina kong bulong. Babalik tayo sa Amerika. Kailangan ko lang mabuhay ng sapat para mangyari iyon. Chapter 4. Naligo ako at nagbihis ng simple, isang leggings at white tank top lang. Sobrang init sa Sicily, kaya minimal lang ang sapatos ko, pinili ko ang white Air Forces. Bumalik si Danny at sinabi sa akin na ang pinakamabuting maibibigay ni Grio ay pahintulutan akong maglakad-lakad sa Eden kasama siya. Hindi ako pwedeng lumabas ng 6 na araw. Kinuha ko na ang kaya kong makuha. Umupo kami sa hardin, nakasandal sa isang maliit at magandang bench na nakatago sa gilid. Masayang naglalaro si Kylo sa damuhan, ngumunguya ng dandelions at tumatakbo sa malawak na greenery. So, Arman sold you, tanong niya. Something like that, shrug ko. Pasensya na. Pero sa positive side, nasa Italy ka na at bahagi ka na ng number 1 mafia ngayon, ngumiti siya. I guess. Pero to be honest, ayoko talaga ng lahat ng to. I know. Mahirap iwan ang buhay na sanay ka, pero hindi naman ganun kasama dito. At least, friends na tayo ngayon at may magandang lugar kang matutuluyan. Friends? Kami ni Danica. Paano nangyari yun? At least, may kaunting empathy dito. We're friends, tanong ko, tinaas ang eyebrow. Yeh! Hindi ko alam kung gaano kakilig si Alessandro, pero kailangan mo ng kahit isang friendly na mukha dito. Lalo na kapag magsisimula ka sa training. Training for what? Being recruiter. Kasama mo ako at hindi ako madalas lumabas, kaya mostly chill lang pero may bayad, ngiti niya. So may trabaho ako dito. Of course. Lahat may trabaho, maliban kay Malia. Sino yon? Malia ang younger sister ni Veronica. 20 siya at nasa university. Ayaw niyang sumali dito, pero mahal ni Veronica siya, kaya pinapayagan. Parang nice si Veronica, umiti ako ng bahagya. Naghigpit ang ekspresyon ni Danica. Kung ako sayo, huwag kang mangarap ng ganun. Wala ni isa ang nakikita siya willingly. Bakit? Ruthless siya. Kahit tingin lang mali sa kanya, hindi siya mag-aatubiling umatake. Ang tanging pwedeng lumapit sa kanya ay ako, Alessandro at Grio. Siya ba yung babae kanina? Ano nang itsura niya, tanong ko. Hindi ko pwede sabihin. Hindi ko rin pwedeng magbigay ng description. Basta ang pangalan niya, Veronica. Akala ko Veronica. Veronica sa'yo, itama niya, itinuro ako. Napabuntong hininga ako. Mukhang mahirap to. Mabilis niyang binago ang usapan. So, tonight may dinner tayo, tapos pwede tayong manood ng movie. Kapag free ka, ipapakita ko sa'yo ang buong Sicily. Bakit hindi ko pwedeng malaman kung sino siya, iginiit ko. Bago ka pa lang dito. Kahit entry-level guards, hindi alam siya. Pero ikaw alam, tinaas ko ang eyebrow. Napabuntong hininga si Danica. Napatay ng Russians ang parents ko. Tinulungan ako ng parents niya. Friends kami along the way. Oh, sorry sa parents mo. Hindi. Matagal na iyon, okay na ako ngayon. Kumusta naman buhay mo sa Amerika? Well, parents ko assassins para kay Arman, kaya madalas silang wala. Pinalaki ako ni Damian, right-hand man ni Arman at godfather ko. Okay lang, I guess. Oh, so lumaki ka sa mafia. Hindi lahat ganun, pabirong sipa niya sa shoulder ko. Umiti ako.
Tama siya. Sa lumang group ko, ako lang ang lumaki sa ganitong buhay. Si Frey career criminal, ako at Anna nagkakilala sa school, at hindi ko alam kung saan nanggaling si Rev. Nag-usap kami ng matagal bago kami nag-dinner. Malaki ang dining room, may mesa na kaya siguro ng 40 people. May 4 na maid sa bawat corner. Dinner ay risotto with focaccia bread. Masarap. Pagkatapos ng dinner, sinabi ni Danica na makikita niya ako sa room ko after an hour matapos tapusin ang trabaho niya. Wala akong problema at umalis ako. So, ikaw ang American, usisa ng boses sa likod ko. Sorry, tanong ko habang may lalaki na lumalapit. Matangkad siya, jet black hair, neatly trimmed beard, at naka-all black suit. Yung binili ng boss. Hindi siguro excited ka. Tawa siya. Tumawa rin ako. Not exactly, pero maganda ang view, sagot ko, huminto sa hallway. Yes, indeed. I'm Enzo, sabi niya, inabot ang kamay. Kinamot ko. Ella. Nice to meet you. Recruiter ka ba dati? Tanong niya. Bago nangyari to, buntong hininga ko. Impressive. Part ako ng EHT team, kaya less action, pero enjoy ko trabaho ko, ngiti niya. Enzo, tinawag ka ni Alessandro sa taas. Meeting na nagsimula, ibang boses. Alright, Dario, pupunta na ako, sagot niya. It was lovely to meet you, Ella. See you around. Umalis siya, naiwan ako sa isa pang lalaki. Ano pangalan mo, prinsipesa? Tanong ni Dario, mababa ang boses. Ella, mahina kong sabi. Beautiful ka, Ella. I am Dario. Walk with me, ilagay ang kamay niya sa maliit na likod ko habang tinutulungan akong pumunta sa elevator. Bakit lahat dito kailangan akong gabayan? Nananatili ang kamay niya sa likod ko kahit pumasok kami sa elevator. Pinindot niya ang buton sa 4th floor. Kumusta Italy? Tanong niya. Maganda. Pero hindi ako pwedeng lumabas hanggang 6 day, sagot ko ng maingat. Of course. Flight risk. Dahan-dahang dumulas ang kamay niya sa gilid ko. Nagbukas ang pinto, katulad ng hallway sa floor ko, maraming kwarto siguro. Narinig ko magaling ka. Kaya ka binili. Smirk niya, nagdulot ng kirot sa akin habang dumulas ang kamay niya pababa. Nastiff ako at sinubukang lumayo, pero firm ang hawak niya. Sorry, I don't understand. Biniyaya ka para sa entertainment, di ba? Sabi niya habang mas dumulas pa ang kamay. Napagpanik ako. Hindi, recruiter ako. Oh, Ella, wag kang magpanggap. Alam namin ang truth sa girls like you. We appreciate your service. Lumapit siya. Dario. Tinawag ka ng boss. Malakas na boses. Si Grio, yung lalaki kanina. Grio, pwede ba mamaya, huff si Dario. Don't keep the boss waiting. Go now. Walang puwang para sa argumento ang tono niya. Napabuntong hininga si Dario, lumingon sa akin. See you around, prinsipesa. Pisil niya ang side ko bago umalis. Naiwan akong frozen, palad pawis na pawis. Ella. Walk with me, utos ni Grio. Sumunod ako sa kanya papunta sa isa pang elevator. Pumasok kami, pinindot niya ang 6th floor ko. Nakatingin siya sa harap, boses flat pero matatag. Did he touch you? What? Mahina kong tanong. Did he touch you? Inulit, mabagal at demand. Yes. A couple of times. Which hand? His right, I think. Be sure. His right hand, kumpirmado ko. Okay. Have a good evening. What? Gulat ako. See you at breakfast. Lumabas ako nang magbukas ang doors, isip ko gulong. Ano nang nangyari? Gagawa ba siya ng kahit ano? Tanong niya ng seryoso tapos iniwan na lang. Normal ba dito ang kahit sino? Lahat parang detached, walang emosyon. Chapter 5. Veronica's Z. 3 araw na akong nakabalik sa Italy. Italy ang tahanan ko. Dito ako lumaki, kilala ko ang bawat sulok ng bansa. Pero ngayong pagkakataon, may dala akong hindi inaasahang kasama. Hindi ko plano na may isasama, pero halos nagmakaawa si Arman na kuhanin ko siya sa kanyang mga kamay.
Hindi ko siya gusto. Ayoko man lang makilala. Nandito lang siya habang naghahanap kami ng tamang lugar para sa kanya, parang isang stray dog na kailangan ng bagong tahanan. Pero, kailangan kong aminin maganda siya. Honey gold ang buhok, at ang asul ng mga mata niya ay parang dagat sa labas ng bintana ko. May kumatok sa pintuan, ginising ang mga isip ko. Si Alessandro at ako ay nagtinginan, wala kaming inaasahan kundi si Enzo. Nakatayo sa pintuan si Grio. Grio, come in, sabi ko, tumayo mula sa upuan, malamig ang boses. Boss, si Dario, sagot niya, nakatiklop ang kamay sa harap. Anong tungkol kay Dario? Ang bagong girl, hindi siya nagpakabait sa kanya, wika niya, kasing malamig ng boses ko. Si Grio ay isa sa pinaka-trusted kong tao. Sanay siya at paulit-ulit na ipinagtanggol ang mafia, at ako, sa maraming pagkakataon. Paano, tinaas ko ang eyebrow. Dumating ako sa tamang oras para mahuli siya na hinahatak ang girl papunta sa chambers niya. Sa baywang niya, gamit ang kanang kamay, ani Grio matter-of-factly. Pinagmasdan ko siya sandali. Hindi ito ang unang offense ni Dario, pero pangalawa na. Sa unang beses, 2 daliri niya ang nabali. Pangalawa, hindi niya natutunan ang leksyon. At ibig sabihin, kailangan kong mag-drastic measures. Veronica, ano nang gagawin mo? Bago pa siya. At sabi ni Arman, entertainer daw siya bago niya ibenta sa atin, sabi ni Alessandro mula sa tabi ko. Ipakita mo siya sa akin. Gusto ko siya sa stanza 5. Meet me there in 10 minutes, utos ko ng matatag. Si, boss. Tumango si Grio at umalis. Veronica, bago pa siya. At come on, Dario ito. Stanza 5 seems excessive, interject ni Alessandro. Sinusuggest mo ba na payagan ko ang offender na manatili sa bahay ko? Para magpatuloy sa mafia ko, Alessandro. Hindi, I'm just saying baka kausapin mo muna siya. Sabi ni Arman. Arman may have said one thing, pero linawin natin, walang entertainer ang binibenta. Ibinibigay sila. Binili ko siya. Tumigas ang boses ko. Veronica, baka naman paraan lang iyon para kumita siya ng mabilis? Baka pambayad sa Americans? Dumulas ang dila ko sa itaas ng ngipin bago itutok ang mata sa kanya. Tinotest mo ba ako? Nagsalita si Alessandro ng naipit. Hindi, boss. Yan ang inaasahan ko. Siguraduhin may data si Enzo tungkol kay Russo. Gusto ko nasa desk ko bago mag-sundown. Kinuha ko ang baril sa drawer, sinigurong loaded. Right, Veronica. At babalik si Malia for dinner, dapat ko ipaalala, dagdag niya. Thank you, tumango ako habang umalis siya. Nilock ko ang office at nagtungo sa underground floors. May 9 na level ang bahay, 6 sa ibabaw, 3 sa ilalim. Nandoon ang stanza rooms sa pinakamababang level para walang makakarinig sa nangyayari. Lahat ng punishment rooms, conveniently, doon. Pagdating ko sa stanza 5, nandun na si Grio at Dario. Nakaupo si Dario, nakatali ang kamay at paa. Nakatayo si Grio sa gilid, neutral ang expression. Dario, amico. Another unfriendly encounter, sneer ko, pinapadulas ang daliri sa hanay ng arma sa mesa. Boss, I don't know what's been said, pero Dario, hindi ko pa hiningi ang opinion mo. Kinuha ko ang dagger, pinatuyok sa daliri, kinuha rin ang vodka sa tabi, at dahan-dahang ininom. Ngayon, tanungin kita, nakilala mo ba ang new girl? Alam ko na siyang magsisinungaling. No, didn't even know we had new girl. Ay click ko ang dila bago hiwain ang hita niya. Umalingaw-ngaw ang iyak niya. Ulitin ko. Nakilala mo ba siya? No, he didn't, iyak niya. Pinalalim ko ang blade at ibinuhos ang vodka sa sugat. Sumigaw siya ng sakit. Yes. Yes, I met her, sa wakas, inamin niya. Not so hard, ngayon, di ba? Ininom ko ulit ang vodka, napurol ang pasensya. Dario, second conversation natin ito. Last time siguradong gumagaling pa rin ang daliri mo. Pinadulas ko ang blade sa sugat. No, I learned my lesson. I swear. Which hand? Pagod na akong itanong. What? Lumapit ako sa mesa ng armas. Ang kamay ko humawak sa paborito kong pistol.
Sinuri ang magazine, cocked, at hinarap siya muli. Which hand, Dario? One more time. Didn't touch her. Bago siya makapagpatuloy, pinindot ko ang trigger. Lumipad ang bala malapit sa tenga niya. Almost shot me, hiyaw niya. Hindi ako nagkakamali, malamig kong sagot. Which hand, Dario? Tahimik. Pinasa ko ang pistol kay Grio, pinahawak ang kanang kamay ni Dario sa maliit na mesa. Grio, tanong ko. The right, ani niya. Pinindot ko ulit ang trigger. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dario, dumaloy ang dugo sa mesa. Touch another girl in this house, and I will end your life, Dario. Kinamot ko ang sugat bago alisan ang dugo. Take him to the infirmary, utos ko. Si, boss. Umalis ako sa stanza 5 at bumalik sa floor ko. Huminga ng malalim, naghugas ng kamay. Matagal na araw ito. Babalik si Malia ngayong gabi mula Rome para sa university. Family dinner iyon at more notes mula sa dating leader ng Saints. Ang ina ko. Nagsimula ang Saints bago pa ako. Ang great-great-great-grandmother ko ang first female mafia leader ng era niya. Pagkatapos ng asawa niya, siya ang namuno. Mula noon, wala nang lalaki na naging leader. Nag-retire ang ina ko para mag-travel kasama ang ama ko, iniwan ang empire sa akin. Matagal ko na itong pinagtatrabahuhan. Simula sa 18, ngayon 26, ang Saints ang lahat sa akin. Veronica, boses ni Malia, pumapasok sa pinto. Malia, bati ko ng maliit na ngiti. Smile more, biro niya, niyakap ako. Si Malia ang younger sister ko. Technically, hindi siya dapat dito dahil hindi siya parte ng mafia, pero pinapayagan ko. Sister ko siya, mahal ko siya. Any new love life updates? Bukod sa affair mo sa maid sa room 17, smirk niya, kinikilig. Malia, I don't date. Alam mo yan. Oh please. Alam natin lahat, involved ka sa kanya. Bago ako makasagot, pumasok ang ina ko. Anong sasabihin ko tungkol saan? Ang mafia, sagot ni Malia. Oh, Veronica, wala akong masabi. Ginawa mo itong mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Proud talaga ako sa'yo. Sa natitirang gabi, nagluto kami ng pasta, nag-usap tungkol sa business, at nagtawanan, kasing dami lang ng pinapayagan ko sa sarili ko. Chapter 6. Ariela's Zeal. 4 na araw pa lang akong nandito, pero nahanap na akong i-attract, at muntik pang mapagkamalang i-entertainer, na hanggang ngayon, hindi ko alam na totoong klase pala iyon. Malaki ang tulong ni Danica, pero nami-miss ko pa rin ang quartz house. Mas madali doon ang lahat. Siyempre, hindi naman kasing laki nito ang bahay na ito. Handa ka na ba sa araw na ito? Tanong ni Danica habang sabay kaming naglalakad papunta sa breakfast. Anong araw ngayon? Tanong ko, naguguluhan. Ella, may training tayo ngayon. Kasama lang ako para mag-refresher, ngumiti siya. Huminga ako. Tama, kakailanganin ko siguro ng paper at paper. Amika, kailangan mo ng flexible na damit. Magfa-fight tayo ngayon. Umiti siya ng malapad sa akin. Fight? Parang sparring classes. Hindi ko ginagawa yan. Kumuha ako ng simpleng bowl ng prutas. Wala kang choice. Sabi ni Veronica, yan ang gagawin mo ngayon. Shoulder shrug niya. Forget Veronica. Hindi ko to gagawin. Pinikit ko ang mata at nagulat si Danica. Ha? Talaga? Hindi ko naman talaga gustong nandito sa simula pa lang, dagdag ko. Walang makapagsasabi niyan tungkol sa kanya. Ang tapang mo, smirk niya. Umupo kami sa dining table. Lahat sa paligid namin ay naka-black suits, polished at professional, habang kami ni Danica ay naka-sweatpants at tops, sobrang unprofessional talaga. Tumingin ako sa paligid at nakita si Enzo, umiti siya at kumaway. Kumaway rin ako pabalik. Pagkatapos, sa dulo ng table, nakita ko si Dario. Biglang kinilabutan ako sa alaala kahapon. Balot sa bandages ang kamay niya, may sariwang sugat sa itaas ng kilay at sa jawline. Anong nangyari kay Dario? Tanong ko kay Danica, mahina. Oh, sabi nila, grabe ang nangyari sa kamay niya. Dinala pa siya sa stanza 5. Nakakatakot ang room na yon, bulong niya habang kumakain. Jesus!
Anong ginawa niya kaya, bulong ko rin. Pagkatapos ng breakfast, naglakad kami sa garden, pinapanood ang marine life sa paligid ng Eden. Ang mga isda ay mabilis na dumadaan sa tubig, at paminsan-minsan, may dolphin na graceful na tumatalon sa hangin. Sa huli, pumasok kami papunta sa training rooms. Nagbihis ako ng dark blue leggings at matching sports bra, may white socks at white trainers. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Talagang kinakabahan. Wala akong alam kung ano ang gagawin ko. Punong-puno ang training room ng kagamitan, punching bags, boxing ring, weight section, at 2 treadmill. Parang high school giveaway na madalas gamitin ng mga stoner sa lunch break. 2 na ang tao sa loob, isang babae na nakaturn pabalik sa amin at si Grio. Grio, hey, bati ni Danica, umiti ako ng kaunti. Miss Danica, come with me. The boss and Miss Wilkins have matters to discuss, malamig ang tono ni Grio. Nagtaas ako ng eyebrow kay Danica, halatang shocked siya. Okay, sabi niya sa akin. Ano man ang tanungin niya, be honest lang. Mas maayos iyon, paalala niya bago umalis kasama si Grio. Ngayon, ako na lang at ang babae. Tumibok ang puso ko. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, kakapasok ko lang. Pagkatapos, nag-turn siya. Siya ang babae na nakipagpalitan ng usapan kay Arman. Siya rin ang nasa eroplano. Siya rin ang nag-escort sa akin sa bagong kwarto. Lumapit ako at napansin ko ang kanyang madilim na mata, ang pale olive skin na contrast sa jet black, wavy hair. Malakas ang katawan niya, at ngayon, handa sa training, black sweatpants na mababa sa waist, band ng Calvin Klein boxers visible, black sports bra, toned stomach, trainers, at bare face, may isang piercing na kumikislap sa ilaw. Puno siya ng tatoos. Isang mahabang snake-like tatoo sa likod, iba pa sa braso. Grabe siya kaganda, parang forbidden desire, imposible abutin. Ano pangalan mo? Tanong niya, lumalapit, low at raspy ang boses. May init na kumalat sa loob ko, sa hindi dapat initan. Nakatayo akong frozen, pinapanood ang bawat galaw niya. Hindi lang basta naglalakad, parang lumulutang siya, effortless dominance. Ano pangalan mo? Ulit niya, nakatutok ang madilim na mata sa akin. Ella, nakaya ko, pinipilit hawakan ang kanyang gaze. Humum sa kanya, umiikot sa paligid ko parang predator. Ang totoong pangalan mo? Lumunok ako ng malakas, tibok ng puso mabilis. Ariela. Ella. Yan ang tatawagin ko sa'yo. Pero lahat, Ella ang tawag sa akin. Lumapit siya, dumampi ang daliri sa bare waist ko habang umiikot sa paligid ko, nag-iiwan ng init sa bawat haplos. Hindi ako lahat, di ba, Bambina, bulong niya bago umalis, naiiwan akong walang hininga. Wait. Nabigla akong sabihin, hindi ko alam kung bakit. Nangangasim ang pisngi ko, hindi ko rin sigurado kung ano ang hinihiling ko. Tumigil siya at bumaling pabalik. Hindi ko nakuha ang pangalan mo. Hindi mo pwedeng bilhin ako at asahan na hindi ko malalaman kung sino ka, mahiyain kong sabi. Ngumiti siya. One day, malalaman mo, Bambina. Pero sa ngayon, sa lahat, boss. Tumaas ang eyebrow ko. Hindi ako lahat, di ba? Balik ko, may teasing sa tono. Lumawak ang grin niya. Eksakto kang tulad ng lahat. Trabaho ka para sa akin. Lumunok ako. Hindi ako sanay sa physical training. Hindi ako magaling. Mas marami akong sinasabi. Then watch and learn from Danica, kasi dito, kailangan mong matutong lumaban. Firm ang salita niya, commanding. Hindi na siya lumingon, umalis na, iniwan akong nakatayo, walang salita. Grabe ang ganda niya, wala pang salita na sapat para ilarawan. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito para sa isang babae. Marami na akong karanasan pero iba ito. Ang low, raspy na boses niya ay parang gusto kong marinig palagi. Parang imposible. Hindi ko pa man alam ang pangalan niya, pero alam ko ang isang bagay, gusto ko siya. Chapter 7. Ariela's Zeal. Pagkatapos ng isa pang nakakapagod na linggo ng training kasama si Danica, sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong humiga at magpahinga. Masakit ang likod ko at kakaiba, pati ang shins ko. Halos lahat ng muscles ko ay nagrereklamo sa bawat galaw. Kahit nandito na ako ng ilang araw, hindi ko pa rin alam kung paano makalapit sa isang tao na may totoong authority.
gusto ko lang lumabas. Nakakapagod ang training na ito at pakiramdam ko, parang bumabagsak ang immune system ko dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Lumapit kami ni Danica sa isa't isa sa labas ng training. Napakabait niya, pero bukod sa kanya at kay Enzo, tila walang masyadong friendly dito. Aminado rin si Danica. Ang mga maid halos hindi nakikipag-usap maliban kung tungkol sa pagkain o paglilinis. Ginugol ko ang nakaraang oras na hindi makagalaw sa kama, nakatitig sa kisame habang nakahiga si Kylo sa tabi ko. Ano ang gagawin ko, Risay? Huminga ako, hinahaplos ang kanyang balahibo. Hindi ko gusto manatili dito. Pero maganda naman dito at least. Lumiko ako patungo sa bintana, kasabay ng katok sa pinto. Nagprop ako sa elbows, nakikinig, at may isa pang katok. Come in, tawag ko at bumukas ang pinto. Si Danica ang pumasok. Hindi ka pa naliligo, tanong niya, nagulat. Masakit ang buong katawan ko, ungol ko. Parang lola na may back problems. Tumawa si Danica. Ang lola ko, nasa great shape pa rin. Minsan nagta-training pa siya. Patay na ang likod ko. At nakakaloka, pati ang shins ko. Masasanay ka rin, shrug niya, hinahaplo si Kylo. Shower ka na. Malapit na dinner. Papunta si Malia ngayong gabi, finally makikilala mo na siya. Kailangan ba talaga, reklamo ko. Dinner? Meeting Malia. Rin. Fiorentina steak, amazing to. At pagkatapos ng dinner, gusto kitang dalhin sa beach. Kasama si Kylo, syempre. Huminga ako ng dramatiko. O sige, parang okay rin ang beach. Kita tayo mamaya. Nandito lang ako, naglalaro kay Kylo. Bakit dito? Ngumiti siya. Isa ka sa iilang mababait dito. At bored na ako. May aso ka, so basically, best friends na tayo ngayon. Tawa ako. O CJ. Shawa na ako. Pumunta ako sa bathroom, binuksan ang tubig, hinintay itong uminit. Inayos ko ang buhok sabon, mabilis na nagbihis, at pumwesto sa ilalim ng mainit na tubig, hinahayaan itong magpahinga ang masakit na muscles ko. Tumayo ako sandali, ini-absorb ang katotohanan, ito na ang buhay ko ngayon, training, fighting, at pagtitiis. Pagkatapos, pinatuyo ko ang sarili, naglagay ng lavender-scented lotion, at binalot ang katawan sa towel bago bumalik sa kwarto. Inasahan kong makikita si Danica at Kylo na naglalaro, pero nagulat ako na may ibang tao pala. Siya. Ang parehong babae mula noong nakaraang linggo. Naka-black sweatpants na mababa sa hips, nakikitang band ng Calvin Klein boxers. Black tank top na yumuyuko sa toned frame, ipinapakita ang tattoos. Nakabon ang kanyang buhok, highlight ang sharp features at isang septum piercing. Mas maganda siya kaysa sa alaala ko. Huminto ang hininga ko, kinagat ko ang labi para pigilan ang tunog na hindi dapat marinig. Pero wala ni isa ang makakapigil sa init sa loob ko. Siyaw, prinsipesa, bati niya sa mababa, raspy na boses, mas nakaka-intoxicate kaysa sa naalala ko. Kumupas ang focus ko. Nasaan si Danica? Tanong ko, naguguluhan sa presensya niya. Dinala niya si Kylo sa garden. Kailangan nating mag-usap. Pwede ba akong magbihis muna, deadpan kong sabi. Itinuro niya ang wardrobe. Go on ni. Tumaas ang eyebrow ko. Gusto mo ba hilingin na lumingon ako, may sarcasm sa tono. Actually, mahina kong sagot. Ngumiti siya, pero lumingon. Nagbihis ako ng mabilis, dark blue denim cargo skirt, mas maiksi kaysa sa alaala ko, black top na may white lettering, white Adidas socks, at black Samba shoes. Pinalabnaw ko ang buhok, pababa sa likod, hinaplos ng kaunti. Nakabihis ka na, tanong niya. Lumingon siya, dahan-dahang pinagmamasdan ako. Maliit na smirk sa labi niya habang tumitingin sa legs ko, huminto sandali sa skirt bago bumalik sa gaze ko. Napakaganda ng progress mo sa training, sabi niya sa signature rasp. Sana. Sakit na sakit ang likod ko, tawa ko, pero namumula ang kilay niya. Ang likod mo. Gaano kasakit, mas malambing ang boses niya ngayon. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya, firm pero gentle, authoritative pero caring. Okay lang, mabilis kong sabi. Itaas niya ang ulo.
Ariela, hindi ko tinanong kung sa tingin mo okay lang. Tinanong ko kung gaano kasakit. Huminga ako. Medyo masakit. Titigil ka muna sa training. Papuntahin kita kay Alessandro bukas ng umaga sa infirmary. Hindi kailangan. Sabi ko, kaya gagawin mo. Lumapit siya, inilagay ang mga kamay sa likod ko, marahang pinipiga ang sore spots. Firm pero deliberate, parang ini-assess ang damage. Amoy siya kamangha-mangha, malakas pero sweet, amoy ng power. Okay, bulong ko, halos nahihilo. Good. Palitan mo ang skirt mo. Lumiko ako sa kanya. Bakit? Pupunta pa naman ako sa beach. Masyado para sa maling tao. Palitan mo. Huminga ako. Sino naman ang tamang tao? Bago ako makasagot, marahang inikot ang kamay niya sa lig ko, itinilt ang chin para matitig ko siya. Hindi mahigpit, hindi magaspang, sapat lang para kunin ang atensyon ko. Ako, Bambina. Ngayon palitan mo. Hiningi ang hininga ko. Namumula ang pismi ko sa piercing gaze niya. Sandali, gusto kong lapitan siya, madama ang kanyang labi sa akin, sumuko sa damdamin. Pero lumayo siya, pinakawala ako. Okay, bulong ko, flustered pa rin. Good. Dadalhin kita mamaya sa shopping. Kahit saan mo gusto. Ready ka na BV9? Lumiko siya sa pag-alis, huminto sa pinto. Ako si Veronica. Veronica. At nawala siya, iniwan akong nakatayo, flustered, paulit-ulit sa isip ang pangalan niya. Veronica. Veronica. Tama sa kanya, malakas, commanding, pero may nakatagong lambing. Nagpalit ako ng medyo mas mahabang skirt, short pa rin, pero mas modest. Totoo ba na dadalhin niya ako sa shopping bukas? Dapat siguradong ikukwento ko kay Danica. Nakita ko si Danica at Kylo sa garden, agad siyang nagtanong, nakita mo siya? Sino? Never mind. Strange ang nangyari sa akin kanina. Ngumiti si Danica. Veronica. Basically, pinilit niya akong umalis sa room mo. Nag-offer akong manatili, pero ayaw niya. Nakita ko siya. At word. Sinabi niya pwede na akong tumigil sa training dahil sa likod ko. At dadalhin niya ako mamaya sa shopping. Lumingon si Danica. Jesus! May ginawa ka ba sa kanya? Hindi siya ganito sa kahit sino. Wala akong ideya. Alam mo ba, amoy niya amazing. Parang nakakalasing. Tumawa ng malakas si Danica. Wow, isang interaction lang tapos trip na agad. Pinikit ko ang mata. Pero sa kaibuturan, alam kong tama siya. Hindi lang crush si Veronica. Desire siya. Need. Isang bagay na alam kong hindi ko talaga makukuha. Chapter 8. Ariela's Zeal. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan sa labas, sa wakas, pumasok kami ni Danica para sa dinner. Nandyan si Malia, sabi ni Danica habang naglalakad kami. Sinundan ko ang tingin niya at naroon nga siya. May warm olive skin at effortlessly casual ang outfit. Malambot niyang brown eyes at mahaba, brown na buhok na umaagos hanggang likod, nagpapaganda sa natural charm niya. Bati niya ang bawat dumaraan sa isang sweet smile. Dani, tawag niya, malambing pero excited habang lumalapit sa amin. Tumayo si Danica at niyakap siya ng mahigpit. Leah, miss na kita, sabi ni Danica, hinawakan siya ng mas matagal. Malia, ito si Ella. Ipinakilala niya ako. Nagbigay ako ng maliit, pulit smile kay Malia. May sinabi si Danica sa Italian na hindi ko naintindihan, pero napangiti si Malia ng warm. Ikaw ba yung girl na dinala ng sister ko mula sa Americans? Tanong niya malambing, umupo sa upuan ni Danica, habang lumipat naman si Danica sa karaniwang bakanting upuan sa tabi ko. Yee, ako nga, sagot ko, may ngiti. Nice finally to meet you, dagdag niya, may maliit na smile. Marami ang nag-iisip kung bakit ka dinala dito. Hindi ako nakikinig sa gossip, pero gusto kong marinig mula sa iyo. Hindi ko pwede ibunyag ang totoong dahilan kung bakit ako narito, malaking pagkakamali iyon. Pero wala rin akong malinaw na sagot kung bakit nga ba ako dinala. Hindi ko rin talaga alam, aminin ko. Human trafficking? Abduction? O iba pa, tanong niya, bahagyang nawawala ang ngiti.
Hindi, wala ganyan. Basta na blackout lang ako sa annual party ilang linggo na ang nakalipas. Sunod, nasa plane na ako at ngayon nandito ako, shrug ko. Wow, interesting ka. New favorite ko na. Niyakap niya ako ng side hug, playful. Nakaramdam ako ng kakaibang confidence sa moment na iyon. Interesting. Ako, tanong ko, naguguluhan. Of course. Halos lahat ng nagtatrabaho dito, lower-level guards at maids, na-rescue mula sa trafficking o abduction. Pero ikaw, iba ka. Kita mo yung maid doon, tumuro siya sa isang babae sa kabilang dulo ng room. Nakidnap siya at ni-save siya ni Alessandro last year. At iyon, tumuro sa isa pang maid pabalik. Halos 3 years na siya dito. Hindi ko siya particularly gusto. Sleeping siya with Esvi's sister. Pero parte siya ng trafficking ring. Poor thing. Sa lahat ng sinabi ni Malia, isang detalye lang ang tumimo sa isip ko. Sleeping siya with your sister, itinaas ko ang eyebrow. Tumawa ng malakas si Danica na humatak ng atensyon sa iba sa mesa. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Malia kay Danica. Alam ko agad kung bakit siya tumawa. Sa lahat ng nabanggit ni Malia, ang isip ko ay nakatuon sa fact na involved si Veronica sa iba. Hindi naman ako nagmamalasakit, curious lang ako. Sorry, sabi ni Danica, tawa pa rin. Nakakatawa lang, Lia, sa lahat ng sinabi mo, yun lang ang na-focus ni Ella. Pero makes sense, since sinabi ni Veronica na dadalhin kanya sa shopping bukas. Esvi's sister is taking you shopping, tanong ni Malia, lumawak ang smile. Hindi ko kailangan pumunta kung. Oh, shut up. Pupunta ka. Maliyakot ko, umingiti. Drag her around, Leia. Kailangan niyang kalimutan yung maid at move on sa bago. Baka ikaw, dagdag niya playfully, shoulder nudge. Lubos akong nalilito sa nangyayari. At paano mo alam na ako yung tama para sa kanya? Tanong ko, kumakain ng mashed potatoes. Hindi ko alam. Just a feeling. Sa tingin ko, makakagawa ka ng good para kay Veronica. Gusto na kita. Ngumiti si Malia. Told you, magugustuhan ka niya, sabi ni Danica, sigh. Sayang, hindi ka madalas nandito. Alam ko, pero hindi ito sa akin. Gusto ko maging veterinarian, hindi ganito. Kahit na para kay Veronica, mas pipiliin ko iyon. Shake ang ulo ni Malia. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kinabahan ako kaninang umaga. Kailangan kong ready deal 9. May maid na nagising sa akin pero gising na ako. Hindi perpekto si Veronica, pwede siyang harsh minsan, but kahapon, ibang-iba siya. Mas soft. Mas kind. Hindi ako sigurado. Simpleng suot lang ako, jeans, black top at parehong shoes kagabi. Hair down, silver jewelry. Sa breakfast, ako ang naunang dumating. Kumain ng fruit bago kunin si Kylo para maglakad at calm ang nerves. Bakit ba ako kinabahan? Siya ang leader ng pinaka-powerful na mafia sa mundo, ruthless, at posibleng pinakamaganda kong babae na nakita ko. So yes, medyo kinakabahan talaga ako. Bumalik ako inside kasama si Kylo at naghintay. Miss Wilkins, ako na ang magdala kay Kylo. Naghihintay ang boss sa harap. Kinuha ng malaking guard ang leash ni Kylo bago ako makasagot. Huminga ako at naglakad patungo sa harap. Wala kahit ano ang makakapaghanda sa akin sa ganda ni Veronica. Naka-usual black suit at shirt, long hair flowing effortlessly, breathtaking siya. Gold jewelry sa sharp features, at pinaka-striking, dark, intense eyes niya. Siyaw, prinsipesa. Get in the car. Malamig ang tono niya. Ano nangyari? Kahapon, soft siya, pero ngayon distant. May nagawa ba akong mali? Pumasok ako sa back ng Black Range Rover habang siya ay nag-drive. Tahimik ang biyahe, puno ng tension. 2 black subs ang sumunod, isa sa harap, isa sa likod, bawat isa may 4 na guards. Pagdating sa shopping mall, bumaba ako, relieved makakuha ng fresh air. Biglang naalala ko, wala akong dala pera. Hindi ako nagdala ng pera, sabi ko, Don't worry about that, Ariella. Ay motion ni Veronica papunta sa entrance. Malaki ang mall, puno ng high-end stores, Prada,
Louis Vuitton, Valentino, Givenchy. Nagwander ako ng 30 minutes bago nakahanap ng A&P, huminga ng malalim at pumasok. Pagkatapos bumili ng ilang items, tahimik siyang nagbayad. Pumunta ako sa Zara at iba pang store. Hawak ng guards ang bags, kasi sa bawat subukan ko, may look si Veronica. Habang naglalakad sa isip, nakita ko ang stunning dress. Pwede ba akong pumasok, tanong ko. Tumango siya. Maganda ang dress pero mahal, Euros 3,950.57. Dapat mo bilhin. Nice sa'yo, sabi niya coolly. Mahal nga eh. Biliin mo, Ariela. Firm ang tono niya. Okay lang talaga. Ibalik ko. Biglang hinawakan ni Veronica ang waist ko, ginabayan papunta sa fitting room. Tears it on, sabi niya. Nag-atubili ako. Hindi ko kailangan. Tears it on, ulit niya, mababa at commanding. Paikot-ikot ang mood niya sa isip ko. Pagkatapos mag-try, pinilit niyang bilhin. Habang pauwi, nanatiling distant ang aura niya. Nakakainis kung gaano siya mag-switch sa warmth at coldness. Ang confusing mo talaga, bulong ko. Say that again, firm ang tono. Tiningnan ko siya. Sabi ko, confusing ka. Isang minuto soft, next minute cold. Pumara siya sa kalsada. Get in the back. Now. Lumunok ako. May kakaibang kilabot sa spine ko sa paraan ng pagsabi niya. Chapter 9. Alisin mo ang iyong trousers. Mabilis. Malalim at bahagyang magaspang ang kanyang boses habang inaayos ang kanyang sleeves. Ano? Alam ko na kung saan ito patutungo at sa ibang pagkakataon, baka sabik pa akong sumunod. Lahat sa kanya ay nakakabighani, ang presence niya, ang boses niya, ang confidence niya. Hindi ko masasabing gusto ko ang personality niya, pero physically wow. Huminga siya ng malalim. Bigyan mo ako ng safe word. Ano? Naguluhan ako. Safe word. Kahit anong salita. Siguraduhin mo lang na matatandaan mo ito. Ngayon, Ariela, babala niya, wala akong pasensya sa attitude. Green. Green. Biglang lumabas sa bibig ko, naaalala ang kulay sa parking lot walls. Magaling. Green it is. Ngayon, aalisin mo ba ito, o ako na ang gagawa, Bambina? Ang boses niyang iyon nakakapanibago at nakakakilig sa parehong oras. Dahan-dahang inalis ko ang jeans ko, at ramdam ko ang hiya at kaba sa loob ko. Panties rin, dagdag niya, at sumunod ako. Good girl. Bumulong siya ng mahinahon habang tinutulungan akong ayusin ang stance ko. Hindi ito ang pinakakomportable kong sandali, pero ramdam ko ang init sa dibdib ko sa bawat galaw niya, hindi sa paraan ng intimacy, kundi sa paraan niya ng pagiging malapit, commanding, at maingat. Wala akong gusto sa attitude. Naiintindihan mo ba? Mahinang boses, may hawig ng authority ngunit may malasakit. Ay nahihirapang sagutin, halos hindi makapaniwala sa init ng kanyang tingin. Good. Ngayon, makinig ka sa akin. Ilang sandali, ramdam ko lang ang kanyang presence, ang lakas at init na dumadaloy sa paligid namin. Hindi ko pa man hinahawakan ang kanyang labi, ramdam ko na ang koneksyon, at alam kong may puwang siya sa puso ko. Mabilis siyang umatras, at huminga ako ng malalim, unti-unting bumabalik sa realidad. Magbihis ka na ulit, payo niya, malambing ngunit malinaw. Tinapos ko ang pag-aayos ng damit, medyo mahaba na itong skirt ngayon, at hinalikan ang sarili ko sa loob ng puso ko na may init ng kaba. Lumabas ako, inaasahan kong makikita si Danica at Kylo, pero sa halip nakita ko siya. Veronica. Siya na. Siyaw, prinsipesa, bati niya sa malambing, medyo magaspang na tono na nagpapakilig sa akin. Nasaan si Danica? Tanong ko, nagulat sa presensya niya. Dinadala niya si Kylo sa garden. Kailangan nating mag-usap. Pwede ba akong magbihis muna? Mahina ang tono ko. Umiti siya at tumuro sa wardrobe ko. Sige na. Nagbihis ako ng mabilis, at habang ginagawa ito, ramdam ko ang init ng kanyang tingin, mataimtim, nangingibabaw, at nakakakilig. Handa ka na ba? Tanong niya ng dahan-dahan. Sagot ko, ramdam ang kaba at excitement na dumadaloy sa katawan ko. Pinagmasdan niya ako ng mabagal,
isang maliit na ngiti ang lumingon sa kanyang labi habang ang kanyang mga mata ay sumusunod sa akin. Magaling ang progreso mo sa training, bungad niya sa kanyang signature rasp, pero may halong concern. Nagpapakahirap ako, tawa ko, pero napansin ko ang bahagyang pag-alala sa kanyang mga kilay. Ang likod mo, tanong niya, mas malambing ngayon. Okay lang, isagot ko ng mabilis. Hinawakan niya ang aking likod ng mahinahon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad, malakas ngunit maingat, parang sinusuri ang bawat parte ng katawan ko. Ngayon, magpalit ka ng damit, utos niya, malambing ngunit may pagkakumanding. Tumingin ako sa kanya at ramdam ang tensyon. Ang mga mata niya, malalim at nakaka-attract, pinipilit akong sundin ang bawat galaw niya. Bambina, magpalit ka, muling sinabi niya, bahagyang humipo sa aking balikat. Huminga ako ng malalim, ramdam ang init ng kanyang presensya, at unti-unti akong sumusunod sa kanyang utos. Maganda. Bukas, dadalhin kita sa shopping. Handa ka, B9? Tumigil siya sa pintuan at ngumiti ng bahagya. Ako nga pala. Veronica. Veronica. At nawala na siya, iniwan akong nakatayo, magulo ang isip at may ngiting hindi ko maipaliwanag. Veronica. Veronica. Chapter 10. Hindi ako makatulog buong gabi. Pagkatapos naming mamili ni Veronica, ikinuwento ko kay Danica lahat ng nangyari. Sobrang tuwa niya para sa akin, tumatawa pero pinaalalahanan din ako na maging maingat. Si Veronica ay unpredictable, isang saglit, para akong tanging tao sa mundo para sa kanya, sa susunod, pwede na siyang kasama ang iba. Tumawag din si Gray. Eksakto ang kailangan ko sa aming usapan. Ikinala ko sa kanya lahat ng nangyari dito, pati na ang sandaling nagkasama kami ni Veronica sa kotse niya. Sasabihin na lang natin hindi siya natuwa. Pero tiniyak ko sa kanya na hindi na maulit iyon dahil sa huli, ako at siya lang. Tila nagsettle na muna iyon. Miss ko si Gray, si Anna, pati si Rev. Miss ko silang lahat. Hindi ako makatulog. Nakakakaba ang isip ko. Paano kung hindi maganda ang tawag ko kay Arman bukas? Paano kung magdesisyon siya na hindi ako nagagawa ng maayos ang trabaho at gusto niya akong bumalik? Paano iyon gagana? Hindi ko alam. Umupo ako sa kama at tumingin sa bintana. Malinaw ang buwan sa Sicily at puno ng bituin ang kalangitan, mas marami pa kaysa sa nakita ko sa New York. Bumangon ako, sinuot ang fuzzy slippers at tahimik na lumabas ng kwarto. Tahimik at madilim ang bahay, halos 3:00 na ng umaga. Walang chance na lalabas ako sa labas. Ang mga malalaking aso ni Veronica, parang demonyo, ay nag-ikot sa property. Sobrang laki at jet black ang mga ito, nakakatakot. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina, maingat na huwag mag-ingay. Pagdating ko, diretsong nilapitan ang cupboard kung saan sabi ni Danica na nandun ang pinakamagagandang snacks. Paraiso. Oreo cookies, chips, sobrang dami. Kumuha ako ng Oreos at nagbuhos ng gatas sa baso. Sinuway ko ang klasikong twist, lick, dunk routine. Akala ko si Malia lang ang ganyan, narinig ko sa likod ang boses. Halos mahulog ako sa stool. Siyempre, si Veronica iyon. Ang nakakainis, nakakabighaning, magaspang na boses niya. Hawak na niya ako ng malamig na palad, pinigilan akong mahulog sa sahig at mag-ingay. Careful, bulong niya, habang nakangiti. Nakapajamas siya, black and gray plaid pants na maluwag sa baywang, nagpapakita ng waistband ng boxers niya, at black tank top na hanggang sa ibabaw lang ng kanyang tiyan. Buhok niya ay nakabun, mukha walang makeup o alahas. Effortless na ganda. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko ang init sa aking katawan. Kahit gusto kong pigilan para kay Gray, ramdam ko ang pagtaas ng damdamin ko sa kanya. Scared mo ako, sabi ko, nakatingin sa kanyang madilim na mga mata. Nakita ko iyan, ngiti niya. Whatever, biro ko habang nakahawak pa rin siya. Alam kong hindi ko dapat, pero hindi ko pinansin. Ariela, huwag mo nang gawin iyan, babala niya, malambing pero firm. Dapat ay lumayo na ako sa kanyang yakap, pero hindi. Nga ba, biro ko at muling umikot ang mata. I told you not to do that. Inayos niya ako sa counter, maingat at gentle, ramdam ko ang pag-aalaga sa bawat galaw niya. Veronica. Use your safe word, utos niya, at umupo ako sa counter.
Tahimik lang kami. Umupo siya sa tabi ko. Ramdam ko ang tensyon at init ng presence niya, pero wala nang anumang sexual content. Ang focus ay sa closeness at playful dominance. Bakit gising ka pa dito? Tanong niya, nakatingin sa mga Oreos at gatas ko. Hindi makatulog, sagot ko. Oreos at gatas ba ang nakakatulong? Paminsan-minsan. Ngumiti siya, mahinahon na ngayon. Dark eyes niya, pero gentle. I'll wait with you then, sabi niya. Huwag ko na siguro kainin lahat, sabi ko, medyo nahihiya. Bakit? Hindi ko alam. Kainin natin ng magkasama, Ariela. Ipakita mo sa akin. Nagkatinginan kami, simpleng bonding moment lang. Ramdam ko ang connection, ang romantic tension, at ang pagkakaintindihan ng hindi umaabot sa explicit na bagay. Nagpatuloy kami sa pagkain, tahimik, ngunit malalim ang chemistry. Pagkatapos, tumayo siya mula stool. At matulog ka na, sabi niya coldly, at iyon na naman, ang hot and cold niya. Umisi ako, napapailing habang siya ay umalis. Siya ay sobrang unpredictable, parang freeze gel, 1 minuto warm, ang susunod, distant. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.